Jules, sa hapon nga na pag-usapan natin yung tungkol sa ekonomiya ng ating bansa na talagang umu-okay nga for the previous year at talagang nabanggit mo nga yung 7.2%. So ngayong umaga, pag-uusapan natin nga ano yung naging politika na na-experience natin for the previous year at syempre yung kung ano effect nito sa ating ekonomiya. Ngayon naman kasama syempre si Mr. Ramon Casiple, ang Executive Director of Institute for Political and Electoral Reform. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Sir, siguro let's start off. Ano po ba yung masasabi niyo sa paglago ng ating ekonomiya nitong nakaraang taon? Well, patuloy ang mataas na GDP. At tingin ko, napakahalaga ito para mag-maintain ng ating pagunlad. Gayunpaman, naging problem pa rin. At ito'y nagkaroon na ng sa ating mga publiko. Yung pagdara nitong pagunlad sa ibaba. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na jobless growth. Ibig sabihin, may mga yumayaman pero hindi ito naramdaman sa ordinaryong mga tao. Okay. Yesterday, Sandro, napag-usapan din natin itong factor na ito kahapon. So, Yes. maganda, sir, yung point na sinabi nyo kanina na magpapatuloy yung pag-unlad ng economy natin. Pero, sir, ano pong factors yung kailangan pong makonsider ng lahat ng ahensya ng gobyerno para po, siyempre, masustain natin itong growth na ito? Well, kailangan magiging solido yung foundation. Kasi yung growth na ito ay nanggagaling sa mga sektor na apektado talaga ng takbo ng world economy, yung state of world economy. Halimbawa, yung OFW, na sektor, malaking pinagkukunan yan. BPO, yung electronics. Pero, ang kailan natin na magkaroon ng significant growth, yung manufacturing sa agriculture. Ito naman ang nagsustain talaga ng kabuhayan ng karamihang Pilipino. So, yung usapin ng sustainability ng growth, dapat mag-translate yan into growth ng mga sektor internally or domestically. Hindi masyadong dependent sa state ng world economy. Yes. Sir, baka pwede niyo nang explain kung bakit hindi tayo dapat nagde-depend kumbaga sa world economy. Dahil this has something to do with the fluctuation of the trends also, with the jobs abroad, the situations as well. Ang swerte lang natin dito sa crisis, financial crisis, saka recession sa ibang mga bansa, hindi nangyari sabay-sabay. Masyadong spread out, halimbawa, yung OFW natin. Kung nagkakaproblema isang sektor, halimbawa sa Middle East, nasasalo to sa ibang mga bansa. Paano kung magkasabay-sabayan? Yun yung malaki nating nightmare. Kapag nag-uwian, halimbawa, yung mga overseas workers natin. Walang absorptive capacity ang economy. At makikita mo yun sa unemployment na figures natin, hindi tumitinan. Kaya concern ito, yung sustainability ng growth. Sir, last year, naging matindi po yung epekto ng Yolanda sa Pilipinas. Sinasabi po ng NEDA na inaasahan nila na tatama lamang sa 6 to 7% yung growth ng economy. Pero nitong pagpasok ng 2014, ang pa rin po nila ay naging 7.2. So sa tingin niyo, sir, bakit po despite ng calamities na tumama sa Pilipinas, umangat pa po doon sa expectation yung growth ng economy? Yung nasabi ko kanina, na malaking bahagi ng growth nito ay dahil doon sa mga sektor na tied up with the external developments. Ang Yolanda, pwede natin consider internal yan. In fact, may impact siya. Agriculture, may impact yun. And certain places na ang businesses ay na-disrupt. But then, overall kasi, hindi siya ganun ka-direkta pa. Kumbaga may ibang nag-compensate para mabawi. Kumbaga, ganun po ba yung sinasabi niyo, sir? Totoo. Yes. So ito naman po, kumbaga, pag-usapan nga, positive naman tayo dahil syempre alam natin na recently nga yung usapin tungkol sa Bangsamoro. Ano po ba magiging impact nito? Kasi sinasabi po nila na nakikita ng mga tao na mas magiging unified ang ating bansa. So parang option daw to na parang kumbaga ang mga foreign countries ang mag-i-invest lalo na dun sa areas na yon. Well, totoo yan, na to a certain extent, yung mga labanan, yung internal conflict, sa areas ng Bangsamoro, may tatayo na yun, ay malilesen yan. Although, ang bad news dyan, hindi yan kasi mayroon pa rin mga grupo na lumalaban.
Yes. Pero hindi na ito pwedeng sabihin na isang national level na concern, malulocalize yan eh. Kung mahusay ang... at kung mahusay ang takbo ng Bangsamoro, may tayo yan ng maayos, nagkikreate ka ng generally peaceful environment sa lugar, then investments, foreign and domestic, papasok. At ito ay isang malaking bagay sa atin kasi matagal na panahon, yung national statistics natin ay apektado yan ng statistics doon sa mga lugar na yon. Yes. Kaya kung mapaangat mo yan, may impact yan sa national economy. So ito lang, question ko lang dun about dun sa areas na yun. Like, ano bang aspect ng ating ekonomiya ang kumbaga matutulungan, kumbaga na pagpinasok na nga ito ng mga foreign investors? Well, unang-una yung question ng jobs, ano? Kasi yung usapin ng peace dito, kung mag-create ito ng investment climate, ano? Malaki yung bagay yon para sa mga kapatid nating Moro at saka yung mga iba pang nakatira doon. Trabaho yan eh. Yes. Pangalawa, yung national income. Kasi isa to sa pinaka-richest na rehiyon ang ERMM dati at hanggang ngayon ay ang magiging Bangsamoro, no? In fact, may mas sinasabing iba dyan na posible dyan sa gas. Oil. Alright, sir. Siyempre, napag-usapan natin ekonomiya. Actually, for the whole week, pinag-uusapan talaga natin. Ngayon naman, sir, suriin naman po natin yung naging kalagayan ng politika ng Pilipinas, especially nitong 2013, lalo na sa mga newly elected senators natin. Alam naman natin, nakaupo lang nila, tapos biglang pumasok po agad yung issue ng pork barrel scam. So sa tingin, sir, ano naman po ba naging epekto nito sa kabuoang environment ng ating politika for 2013? Well, distinct yung period ng before elections at saka after elections last year. Ang politika ng bansa nung panahon ng first half ay napaka-optimistic yung ano, no? Lalo na sa usapin ng popularity ng presidente, yung possible na mga legacy na positibo, ano? At parang tuloy-tuloy na yung ano pagkonsolida ng power dito at nandun na tayo sa parang politically peaceful environment. Pero yung last half, simulan mo na dun sa Napoles case, nag-create talaga ng isang political na environment na basically naglalabanan eh. Yes. Mahalata mo naman, ano? At yung mga bago nating definitely, they will have to deal with it. Yes. Sa isang environment na halimbawa, bantay na yung pork barrel. I doubt kung mawawala yun. May ibang forma yan. Lilitaw yan. Pero, bantay na. Pangalawa, yung mga issue na sunod-sunod, like yung, pati Yolanda, no? Ay naging usapin na ngayon ay performance. Ito actually expected, pero hindi ko in-expect na ganun kabilis. At ang isang unfortunate na biktima nito, yung mistake ng presidente, yung bang hindi tinatamaan siya ng mga issue. Actually, tinatamaan na siya ngayon. Kaya yung 2014, ako tatawagin ko ito, taon ito ng presidente. He will have to prove through performance na meron siyang iiwanang legacy talaga. Yes, correct. Sa mamamayan. And I'm sure itong legacy na gusto niya iwan nga ay talagang ang tuwid na daan na kanya pinangako nung siya'y naupo nga sa kanyang posisyon. Well, which is something that is being cleared na nga po ngayon. Kumbaga isa-isa na nga pong natatanggal nga po yung mga... Kaya nagkakaroon din ng gulo sa Senado kasi kumbaga hinahanap nila kung sino yung mga hindi nga parte nitong tuwid na daan na sinasabi nga ng ating Pangulo. Well, I would recognize that. No? Ang kailangan nga lang, kung ma-term mo na legacy, institutional dapat ang form. Correct. Yung bang, pag wala na sa seksena, tuloy-tuloy pa rin. Ramdam pa rin kumbaga yung kanyang trabahong ginagawa. As of now, yun ang kailangan i-approve eh. Yes. At I think 2014 is the time. Kasi next year, election na. Yes, oo. Tama. Pa-election na yun. Yes. Sir, siguro huling mensahe na lang para sa ating mga manonood, para siguro sa inyong tingin sa magiging future natin for the year 2014 with regards to our economy and how we could all do our part in helping boost the economy of our country. Well, malaking factor dito na ang politika ng bansa ay medyo shaken up, ano? Kaya ang pinakamapayo ko rito sa ating mga kababayan ay huwag magpadala doon sa mga attempts na i-shake palalo. Pero at the same time, malaki din ng panawagan dito sa Administrasyong Aquino to do its job, ano? Kasi, kumbaga, nasa scale na siya ngayon. Hindi kaiba nung mga early years niya na malaking tiwala
Nandyan pa rin yung tiwala, pero nandyan na yung malapit-lapit na yung judgment. So, this is the year that the Aquino administration will have to prove. Hindi pa siguro yung mga tao ang nakasalang dito ng administrasyon. Alright. Actually, agree naman tayo lahat dyan. And I'm sure naman na talagang we will all be able to pull whatever trials that we will be experiencing as a country. Kaya maraming salamat. That was Mr. Ramon Casiple, ang Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reforms. Thank you, sir. It's always a pleasure to have you here sa Good Morning. Thank you so much. Good.